proteksyon ka ba hindi lang sa pisikal kundi sa espiritual? Ang habak de bala ay isang malakas sa proteksyon na nagbibigay ng kaligtasan sa katawan at espiritu. Gamit ang mga bibihirang pangkalikasang sangkap na pinagsama-sama ng 6 na antengeros sa Negros. Sa paniniwalang Pilipino, ang basyo ng bala, isa sa mga tinuturing na mabisang pangontra laban sa masamang nilalang, elemento, enerhiya, kahit na mga tao. Idagdag pa ang pagkokonsagra ng 6 na antingero mula sa Negros. Hindi lang ito laban sa espiritual na panganib kabayan, kundi laban ito sa negatibong enerhiya at masamang intensyon ng tao. Sa mundong puno ng galit, intriga at hindi may paliwanag na bigat, ang pinakamalaga ay ang paniniwala na hindi ka basta-basta matitinag. Habak de bala, hindi lang proteksyon, kundi simbolo ng lakas ng iyong spirito. Kung interesado ka kabayan, i-click lang ang yellow basket or visit ang shop ng Likha Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Eric. Taong 1977. Antique. Sa isang liblib na baryo ng Antique, may isang napakatandang puno ng balete. Nakatayo ito sa gilid ng isang lumang daan papunta sa ilog na pinanggagalingan ng tubig sa baryo. Sa araw, parang isang ordinaryong puno lamang ito. Pero kapag sumapit na ang gabi, may maririnig na mahina, ngunit malungkot na iyak mula sa ilalim ng punong ito. Iba't iba ang kwento ng mga tao, pero may isa na nakapagsabi. Nakita raw nito ang tikbalang. Nagtatago ito sa punong iyon, kumukuha ng mga bata. Ilang bata na rin ang nawala sa panahong yun. Kaya ang kwento ng umiiyak na tikbalang ang madalas pinaniniwalaan ng mga tao roon. Neil, anak anong oras na? Saan ka ba galing bata ka? Alam mo namang delikado dito. Lalo na't dadaan ka sa puno na yon. Alam mo naman ang mga kwento dito sa baryo. Wika ni Aling Gloria habang pinapagalitan ang anak. Ang alin po, Nay? Yung kumakalat na kwento tungkol sa umiiyak na tikbalang. Naniniwala po kayo dun? Parang kwento lang ng matatanda yun eh. Tugon ni Neil. Ay talagang matanda ang nagkwento nun, Iho. Dahil ako nagbahagi ng storya. Sabat ni Mang Nestor. Ay, Mang Nestor, nakakagulat naman po kayo. Bigla-bigla po kayong sumusulpot eh. Ako mismo ang nakakita sa tikbalang Neil. At hindi ko gawaing gumawa ng kwento. Wala naman ako mapapala doon eh. At isa pa, kilala mo naman ako, hindi ba? Pasensya na po, Mang Nestor. Hindi ko naman alam na kayo pala yung nagkalat ng kwento eh. Hindi yon basta kwento lamang, Iho. Isang babala ang sinabi ko. Pasensya na po talaga kayo, Mang Nestor. Pero ang ibig kong sabihin, totoo ba talagang tikbalang yung nangunguha ng bata? Ano naman po kayang ginagawa niya sa mga bata? Ano pa nga ba, di kakainin? Hindi natin alam ang tunay na dahilan ng pagkawala ng ilang bata sa baryong ito. Hindi rin natin sigurado kung may kinalaman ba ang tikbalang na yon. Basta ang importante, ang alam lang natin totoo ang tikbalang. At sa punong yon, doon siya palaging nananatili. Umiiyak, parang may hinahanap. Kinabukasan, umaga nang huminto ang isang bus upang magbaba ng mga pasahero. Isa sa mga bumaba ay si Eric. Matagal nang umalis sa baryo. Ngayon ay babalik matapos makatanggap ng sulat mula kay Neil patungkol sa kakaibang nangyayari sa bayan. Oh Eric, naparinig ka. Ang tagal na ng huling dalaw mo ah. Kumusta ka naman? Ayos lang po ako, Aling Gloria. Kayo po, kumusta kayo nila Neil rito? Ayos lang ba kayo? Sa awa ng Diyos ayos lang kami.
Kuya Eric, natanggap mo pala yung sulat ko? Aba oo naman, kaya nga ako nagpunta dito eh. Anong sulat yun, Neil? Nangingi lang po ng tulong kay Kuya Eric. Lalo na, investigador siya eh. Baka pwede niya tayong matulungan, Nay. Ikaw talagang bata ka. Inabala mo pa ang kuya mo. Ayos lang po yun, Aling Gloria. Namimiss ko na rin ho kayo eh. Ang tagal na nang huli akong umuwi dito. Nga pala Neil, yung tungkol sa sulat mo, seryoso ka ba? Tikbalang na umiiyak. Opo, kuya. Si Mang Nestor na po nagsabi. Kilala mo naman yun. Hindi naman po nagsisinungaling si Mang Nestor eh. Sabi niya rin, kuya, maririnig mo daw siya tuwing gabi. Parang taong naiyak. Pero kapag lumapit ka, may yabag ng tumaang kabayo. Ikaw ba? Nakita mo na o narinig mo? Hindi, kuya eh. Ayaw kasi ni nanay na lumalabas ako sa gabi. At lalong ayaw niyang lumalapit ako doon. Ay talaga lang. Ano gusto mo makuha ka? O sige, hanapin ko na lang si Mang Nestor. Aling Gloria, Neil, muna na po muna ako. Ay mag-iingat ka, iho ha. Nga pala, dito ka na lang matulog sa amin. Katulad ng dati, nariyan pa rin ang kwarto mo. Maraming salamat po, Aling Gloria. Wala nang sinayang pang panahon si Eric. Agad siyang nagsimulang magtanong sa mga taga-baryo upang malaman kung saan nagmula ang alamat. Nagtungo sa tahanan ni Mang Nestor ang binata. Pagdating, kagad binahagi ng matandang magsasaka ang nalalaman. Sigurado ko sa nakita ko, iho. Kitang-kita ng dalawang mga matakwang tikbalang. Itim ang buhok at umiiyak siya. Konektado po ba yan sa pagkawala ng mga bata? Hindi ako sigurado, iho. Kaya nga kailangan nating alamin. Tumitindi na ang takot ng mga magulang dahil dito. Huwag po kayo mag-alala, Mang Nestor. Gagawan po natin ang paraan at babalik din ang katahimikan sa bayang to. Isang gabi, habang naglalakad si Eric pawi sa tahanan nila Aling Gloria, napansin niya ang isang babae na tila hindi mapakali sa pwesto. Agad niya itong nilapitan upang magtanong. Pasensya na po sa abala. Magtatanong lang po sana ako kung may napansin kayong kakaiba. Lorena? Oh, ikaw pala yan? Eric, ang tagal na nung huling bisita mo ah. Anong ginagawa mo dito? May inaalam lang ako. Teka, ikaw anong ginagawa mo dito? Gabing-gabi na. Hindi mo ba alam delikado dito? Lalo na sa mga babaeng kagaya mo. Hindi naman ako bata, Eric. At isa pa, hinahanap ko yung kapatid ko. Kanina pang hapon hindi nakikita eh. Nag-aalala ko baka napano siya. Ganun ba? Parang pareho naman yung gagawin natin. Sabay na tayo maghanap. Sabay silang nagmasid. Nagtanong-tanong at nag-imbestiga sa lugar. Kalaunan, sa mismong puno ng balete sila nagtungo upang malaman ang pinag-ugatan ng lahat. Pagkarating sa puno ng balete, tahimik silang nagmasid habang nakatago sa likod ng mga puno. Nag-intay sila. Teka, anong ginagawa natin dito? Bakit tayo nagtatago imbis na maghanap? Bulong ni Lorena. Dito ang pinagmulan ng mga kwento eh. Ang sabi, meron daw tikbalang na nangunguha ng bata. Hindi pa ako sigurado kung totoo yun. Pero dahil nawala ang nakakabata mong kapatid, ito ang pinakamagandang lugar para hanapin siya. Para malaman natin ang katotohanan. Tikbalang? Ano namang gagawin ng tikbalang sa mga bata? Nagpapaniwala ka sa mga kwento eh. Si Mang Nestor mismo ang nagsabi niyan. Ganun ba? Mukhang may batayan ka ha. Hindi naman... Teka, sino yun? Biglang natigilan ang dalawa sa bulungan. Sumalubong sa kanila ang kakaibang katahimikan. Nawala ang mga kuliglig. Nawala ang hangin.
Tanging ang mahinang iyak lamang ang pumupunit sa katahimikan ng gubat. Mahina, paos, punong-puno ng dalamhati. Tila may umiiyak, pero hindi ito ang tunog ng hayop. Parang tao. Maigpit ang kapit ni Lorena sa lamparang kanina pa niya bitbit. Muling umalingaw-ngaw ang iyak. Mas malapit, mas malinaw. Anak. Nanlaki ang mga mata ni Eric. Anak? Dahan-dahan sila ni Lorena. Sumilip sa pagitan ng mga puno at doon nila nakita. May isang napakalaking anino. Nakaupo ito sa ilalim ng balete. Nanginginig ang ilaw ng lampara habang tumatawa ito sa nilalang. Unti-unti, luminaw ang itsura nito. Matangkad, halos abot ang mga sanga ng puno kahit nakaupo lamang. Ang likod nito ay balot ng magaspang na balahibo. Bigla itong gumalaw ng bagya. Sumilip ang ulo ng kabayo mula sa dilim. Si Lorena ay naniga sa kinakatayuan. Ito ay isang tikbalang. Ang nilalang na kinakatakutan ng baryo, ang pinaghihinalaang nangunguha ng bata. Umatras si Eric ng bagya. Biglang tumunog ang mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang paa. Tumayo ang nilalang. Halos lampas na sa ibang mga puno ang postura. Dahan-dahang ibinaling ang ulo sa direksyon ng dalawa. Ang mga mata nito, nagniningning sa dilim. Malalim, basang-basa. Tila puno ng galit at lungkot. Umalingaw-ngaw ang mabigat nitong paghinga at alulong. Totoo nga ang sinabi ni Mang Nestor. Eric, anong ginagawa mo? Halika na. Mapapahamak tayo niyan eh. Sandali lang Lorena, tignan mo. Hindi mo ba napapansin? Tumingin ang dalaga. Nakatayo lang siya. Tahimik. Hindi nakaamba. Hindi tayo sinusugod o hinahabol. Tumayo lang siya oh. At nang makita niya tayo, bumalik pa sa pagkakaupo sa ilalim ng puno. Parang pagod siya. Pagkaupo ng tikbalang sa kanyang pwesto, doon niya napansin ang hawak ng nilalang. Lumang laruan, maliit na kahoy na kabayo, kupasang pintura, may mga bahaging nasira ngunit sa kabila ng dumi at kalumaan, mukhang inalagaan ang laruan. Eric, tignan mo. Anong ginagawa niya? Parang pinupunasan niya yung laruan. Ha? Bakit naman kaya? Iniingatan niya eh. Biglang umalingaw-ngaw muli ang iyak. Puno ng pagdadalamhati at sakit. Bakit? Bakit hindi ka na umuwi? Hindi na nakatiis si Eric. Uy Eric, anong ginagawa mo? Bumalik ka dito! Lumabas ang binata sa kadiliman. Hoy, tigbalang! Nang makita nito ang lalaki muling tumayo. Palaki ng palaki ang anino hanggang sa tuluyang natabunan ang buwan. Umalingaw-ngaw ang mga yabag nito sa kagubatan. Parang galit. Huminto ito sa harapan ng binata. Naamoy ni Eric ang amoy ng lupa. Pawis. Simoy ng kagubatan na bumabalot sa nilalang. Bagamat may kaunting takot, mas nanaig ang katapangan nito. Gusto ko lang malaman kung totoo bang ikaw nga ang kumukuha sa mga nawawalang bata sa baryo. Mahabang katahimikan ang sumunod. Unti-unting yumuko ang ulo ng nilalang. Bumagsak ang luha sa mata. Mula sa mukha ng tikbalang, dahang-dahang tumama sa lupa. Mga bata. Humigpit ang kapit nito sa laruan. Sa unang pagkakataon napansin ni Eric na hindi galit ang nilalang. Hindi mabangis. Hindi handang umatake at hindi rin masama ang tikbalang.
Matagal na akong naghahanap. Gabi-gabi, nagbabaka sakaling marinig ko siya muli. Siya? Sinong siya? Dahan-dahang itinaas ng tikbalang ang hawak na laruan. Ang kahoy ng kabayo na halos napudpud na sa kakahawak at punas. Yumuko ang nilalang. Naiwan niya ito nung araw na nawala siya. Ang anak ko. Nang marinig ito ni Lorena, hindi na rin siya nakatiis. Lumabas sa pinagtataguan sa likod ng kakawyan. Pero sandali, kung hinahanap mo yung anak mo, bakit may mga nawawalang bata? Bakit mga bata ang kinukuha mo? Itinaas ng tikbalang ang ulo. Dahil tao ang anak ko. Teka, anong ibig mong sabihin? Nanay ng anak mo tao? Hindi katulad mong tikbalang? Mali. Isa kong tao noon. Nagkatinginan sina Eric at Lorena. Ako ay sinumpa ng mga nilalang sa gubat. Dahan-dahan itong hinaplos ang laruan. Bakit ka naman nila isusumpa? Imposibleng wala kang ginawa para magalit sila sa'yo. Teka, sandali lang Lorena. Hayaan muna natin siya magpaliwanag. Mahabang panahon na ang lumipas. Hindi ko na maalala kung bakit. Ang alam ko, hindi na ako tumigil sa paghahanap. Hindi ako ang kumukuha sa mga bata. Nandito lang ako, tahimik, gabi-gabi, naghahanap. Umaasang babalik siya. Nang sandaling yun, tuluyang naunawaan ni Eric ang katotohanan. Ang nilalang na kinakatakutan ng buong baryo sa loob ng mahabang panahon, hindi pala isang halimaw, kundi isa itong ama na hindi tumigil sa paghahanap sa nawawalang anak. Ibig sabihin, hindi totoo ang kumakalat na balita. May tikbalang ang umiiyak tuwing gabi, pero hindi siyang nangunguha sa mga bata. Unti-unting bumukas ang pangamba sa kanyang muka. Teka, kung ganun, mas kailangan pala nating mag-ingat. Kung totoo ang sinasabi niya, ibig sabihin, may ibang nilalang na nasa likod ng pagkawala ng mga bata. Nagkatinginan ang dalawa. Napagtanto na hindi ang tikbalang ang tunay na kalaban, kundi may mas nakakatakot pang bagay na nagtatago sa kagubatan. Pero bago yan, unahin muna natin do. Kailangan nating tulungan ng tikbalang na makuha ang anak niya upang matigil ang takot ng taong bayan. Puntahan natin si Mang Nestor. Baka alam niya ang sagot. Maghihintay ako sa pagbabalik niyo. Pagkarating, agad nilang hinanap si Mang Nestor at isiniwalat ang nangyari. Ganun ba? Maaaring noong tao pa siya nawala ang anak sa kagubatan. Sa matinding pagdadalamhati at galit, nabulabog ang kalikasan. Pinagbintangan ng mga naninirahan dito, kaya siguro sinumpa ng mga nilalang, ng mga engkanto, ng mga elemento. Pero anong pwede nating gawin, Mang Nestor, para tumigil na ang pagdadalamhati niya? Para tuluyan nating mahanap ang salarin sa mga nawawalang bata? Yung kapatid ko baka napano na siya. Ilang oras na po yung lumipas hindi pa rin natin nahahanap. Tama kayo. Huwag na tayo magsayang ng oras. Ipaalam natin sa buong sityo ang nangyayari. Baka sakaling may nakakakilala sa bata. Nagtungo ang tatlo sa bayan. Nagtipon-tipon ang ilang mga tao, lalo na ang mga naniniwala kay Mang Nestor. Bagamat sinabi ang katotohanan, hati pa rin ang opinyon ng baryo. May mga naniwala, pero may mga natakot din. Ay sigurado ho ba kayo? Paano kung nagsisinungaling ang tikbalang na yon? Paano kung nagpapanggap lang siya para
para pagtakpan ng katotohanan. Pero kung halimaw po siya, bakit siya nagdadalamhati? At bakit hindi niya kami inatake kung gusto niyang pagtakpan ng mga ginagawa niya? Hindi namin kayo pinipilit maniwala. May kanya-kanya tayong desisyon sa buhay. Pero sa ngayon, Eric, Lorena, tayo muna maghahanap sa kailangan ng tikbalang. Nang gabing yun, sinuyod nila ang buong kagubatan. Si Lorena ay patuloy sa paghahanap sa kanyang kapatid, habang ang dalawa, si Eric at Mang Nestor, hinahanap ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng sinabi ng tikbalang. Matapos ang ilang araw, si Lorena ay unti-unting nalulugmok sa kalungkutan. Malalim na ang mga mata. Ilang araw nang walang maayos na tulog at halos hindi na kumakain sa labis sa pag-aalala. Huwag kang mag-alala, Lorena. Mahanap din natin siya. Habang tumatagal, nawawala na ako ng pag-asa eh. Ilang araw na ho. Baka wala na siya. Sandaling katahimikan ang namagitan. Bagamat gusto nilang tulungan ng dalaga, hindi mawawala ang kalungkutang nararamdaman nito hanggat hindi nila nahanap ang bata. Sandali lang. Nakikita niyo ba yun? Wika nito sa umbok ng lupa. Huwag mong hawakan. Baka punso yan. Hindi, Mang Nestor. Ibang itsura nito eh. Parang may nasa ilalim. Bagamat pinagsabihan ng matanda, hindi nagpaawat si Eric. Nagpatuloy sa paghuhukay. Hanggang sa naiyak na lamang si Lorena. Maliit na buto. Parang buto ng bata. Patuloy sa pagagulgol ang dalaga sa pag-aakalang ito na ang bangkay ng kapatid. Teka, Lorena, huwag ka munang umiyak. Tama si Eric, iha. Imposibleng ito ang kapatid mo. Tignan mo. Parang ilang buwan nang nakabaon ng mga buto. Ilang araw pa lang nawawala ang kapatid mo. Imposibleng sa kanya to. Natahimik ang dalaga. Kahit papano guminhawa ang pakiramdam. Kung ganun, baka ito ang anak ng tikbalang. Kaya siguro hindi niya makita kasi wala na siya. Maaaring tama ka. Kailangan natin siyang puntahan para malaman ang katotohanan. Dinala ang mga buto sa ilalim ng punong balete kung saan tahimik na nag-aantay ang tikbalang. Inilapag niya ang mga ito katabi ng laruan at doon unti-unting nagpakita ang nilalang. Muling tumulo ang mga luha pero ngayon may kasamang kapayapaan. Maraming salamat. Sa wakas, nagpakita na siya sa akin. Pasensya ka na. Hindi namin alam kung ano nangyari. Hindi. Huwag kang manghingi ng pasensya. Dahil sa inyo, nahanap ko ang katahimikan. Nalaman ko kung nasaan ang aking anak. At ngayon, pwede na kaming magsama. Dahan-dahang lumuhod ang nilalang. Unti-unting tumigil ang iyak. At ngayon, bagaman may pumapatak na luha, napangiti ang nilalang. Matapos nun, tuluyan nang nawala ang anino sa dilim ng gubat. Simula noon wala nang narinig na iyak mula sa matandang puno ng balete. Unti-unti na ring bumalik ang katahimikan sa baryo. Isang hapon, nagtipon ang ilang residente sa harap ng tindahan ni Aling Gloria. Ay, sa wakas, nawala na ang iyak. Natahimik na rin ang nilalang. Oo nga po, mukhang natapos na rin ang paghahanap niya. Habang magaan ang loob na nag-uusap, napansin ni Aling Gloria na tahimik lamang si Lorena sa isang sulok. Bakit parang hindi ka pa rin panatag, iha? Tumingin si Lorena sa madilim na gubat sa dulo ng baryo.
Kung totoo ang sinabi ng tikbalang, sinumpa siya ng mga nilalang sa gubat at hindi siyang kumuha sa mga bata. Ibig sabihin kung sino man na nagsumpa sa kanya, maaaring sila din na may kasalanan sa pagkawala ng mga bata. Natahimik ang lahat sa sinabi nito. Ilang araw matapos ang nangyari sa Balete, muling nagpunta si Lorena sa gilid ng kagubatan. Hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-aalala. Ang kapatid niya hanggang sa ngayon, nawawala pa rin. Habang naglalakad sa makitid na daan, mahina niyang tinawag ang pangalan nito. Bago pa tuluyang bumagsak ang luha sa pisngi, may narinig siyang kaluskos mula sa likod ng isang malaking ugat ng puno. Dahan-dahang lumabas ang maliit na figura. Marumi ang damit nito. Magulo ang buhok. Hindi siya nagkakamali. Ito ang kapatid niya. Agad niyang niyakap. Anong nangyari sa'yo? Sinong kumuha sa'yo? Tahimik lang ang bata. Habang papalayo sila sa kagubatan, may hinang tawanan na sumasabay sa hangin mula sa napakalalim na gubat. Parang may mga nilalang na nagmamasid, nag-aantay sa susunod na biktima. Pero sa likod ng lahat ng ito, muli niyang narinig ang boses ng tikbalang. Sa kapayapaan ng puso na inyong ibinigay, buhay ang kapalit sa inyong natulong. Alam ni Lorena sa kanyang sarili na ito ay direktang tulong mula sa kanilang kaibigang tikbalang na umiiyak sa ilalim ng puno ng balete.